Hi everyone, this is me Vincent and may pasuggest ang atin nyo. So pabigyan natin sila, let's go! Ang Bonifacio ang Supremo isang musical is a real musical is the base of 2013 Bonifacio isang sarsuela na isinulat at idinirect ni Atty. Vincent Tanyada at sa musika ni Popo Sifra. So let's start for the reactions and experiences before, during, and after the show. So na-experience ko last February 26 and I'm so excited kasi last show kami like the previous musical nung last year is yung One Luna isang sarsuela pero hindi kami naabutan for the fan meet service. Sa sobrang hiyawan ng mga tao guys, hindi napipigilan ng mga audience na makita ang ilang mga idols. So same pa rin yung last year sa taas pero this year nasa taas pa rin kami manonood. Pero kahit pa paano nakita pa rin yung eksena ng bawat takbo ng istorya. So okay lang yun. Pero guys, munti ko na sanang na magpa-picture even a fan meet service. Pero kaya lang yung classmate ko gusto nang umuwi. Pero at least naman kahit hindi ako na nakita na yung mga favorite field stages artists, at least kahit papaano na napapansin nila yung mga comments and reactions pati na ang post sa TikTok at sa IG, pati yung mga fan edits napapansin din nila. So for the ratings naman po is I would give it 10 over 10 kasi ang ganda ng lightnings pati mga props na kanilang isinod ng different characters and of course yung story, yung duration na yung takbo ng oras, hindi sila na miscommunication kahit pa paano kahit nakalimutan ang kanilang guys, kailangan maging discarded para hindi ka mapahiya sa mga audience. Pati sa mga props kahit like po mga famous musical like Miss Saigon, Les Mis, yung mga props na season transition for the like buildings or even yung mga sa loob sila ng bahay. Pero yung sa field stages lang siya guys, City Hall lang okay na sapat nila yung stage. Ang importante kasi yung kwento ng buhay ni Andres ay maisadula ng ibang mga field stages na may hatid sa mga audience. Kahit papaano kasi kahit simple stage lang pero malawak din ng audience na makita ng kwento ni Andres sapat ng field stages. Kaya good job sa inyo field stagers, staff and kung na nagpakahirap ng naiayos na mga design and I guess yung mga upuan nila one by one i-arrange nila according to the schools na kanilang paupuin and so on. Sa mga cast I appreciating them, alam nila na mahirap nilang gawin na ang kanilang role, maging din sa mga sayaw like under the previous musical na napanood ko no 2013 sa YouTube simple recap na yun na napanood namin full show yun yung mula sa recap ng ibang takbo ng istorya ni Andres Bonifacio na yun mas full show na mas detalyado, mas paigtiin yung mga songs nila and of course yung kwento napakagaling nila guys. So sa mga hindi pa nakapanood, you will watch it and for surely na kumikirot sa puso ninyo. So yung favorite eksena na sa part ng Bonifacio Supremo is yung nagpakamatay si Andres, yung death scene na pinatay ni Andres ng kapwa Pilipino sa politika na sinabi ni Atty. Vince yung pinatay sa this is just yung sasaluhay, hindi po totoo po yun upang makita din ng manonood kung paano na sakripisyo ang buhay ni Andres sa bayan kaysa sa sarili. And of course yung wave ng Philippine flag na yung si Emilio Aguinaldo, si Andres yung nasa balcony and then yung lines ng Coming for the Lupa Hinila, nandiyan yan sa caption ng post ko. And yung kailangan natin na maisapuso ang ating watawad ng ating bansa bilang respeto at pagmamahal sa bayan. And yung aside from that, yung kilig suruan mo and speed sa lang ko na kilig pero I was appreciated that. At yung kung hindi sana kung si Andres Bonifacio ang unang pangulo,
siya mismo ang mabuti na mamahala ng maayos ng ating bansa. So for the cast, Direk Vincent Tanyada or Atty. Vince Tanyada, Miss Vian Olmedo, Miss Bea Martin, Miss Yvonne Ensomo, and of course, happy happy birthday Kuya Dabe or Kuya Dave Pahanustan, and of course belated happy birthday again po no kay Kuya Johnny Rivas. Ipagpatuloy ninyo ng success ng career po ninyo at sa mga Phil Stagers cast na patuloy na nagpakahirap sa dugod pawis upang mapaganda ang show from rehearsals to the final show. Ang galing po ninyo guys, we're so proud of you and we salute you. So, ang natutunan ko po sa musical nito na kailangan natin na pagiging makabayan at isa puso ng ating pagmamahal sa ating bayan. Kung hindi natin namahalin ang ating bansa, ibig sabihin wala kang malasakit at traidor ka. Ang kasaysayan ay unti-unting magbabago, may matagumpay man o bigo man. So, kailangan natin na iwanan ang ating masamang kinabukasan patungo sa magandang kinabukasan. At gaya ni Andres Bonifacio, inuulit ko, isinakripisyo ang kanyang minamahal na bayan kaysa sa kanyang sarili. At doon ko na-appreciate na as a young student that we have to pay respects for our country na nagpakahirap at lalo sa panahon na yun ang daming issues ng iba't ibang issue like blood control, corruption, hindi na ibalik ng taong bayan ang pera na kung saan nila nararapat, at lalo na yung dinagdagan pa ng presyo ng bilihin at lalo na ang gas tumaas na ang presyo. Kailangan natin na iparating sa aming mga mamamayang Pilipino na kailangan natin ulat, ating tuklasin at isa puso ang kasaysayan ng ating bansa sapagkat ang core values, mission and vision of Phil Stagers na maibalik o ibuhayin ang kasaysayan ng ating bansa. Gaya ng mga iwang bayani gaya ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna at marami pang iba. Akalain nyo guys, 722 performances in one musical according to Phil Stagers President Johnny Rivas. Inilibot nila buong bansa ang cast, staff, and crew ng Phil Stagers para mapanood, pinaghirapan para din sa atin yan at para sa inyo po. And of course, for the last show, as the Bonifacio and Supremo ends, we always say we salute you and we are proud of you. Yay! And of course, the last show again, congrats and good luck on April 13 in Newport Performing Arts Theater. And of course, ipagpatuloy po ninyo na tangkilikin, buhayin at tuklasin ang kasaysayan ng ating bansa sa mga naiwan nating bayan. So that's all for everyone, and I hope na meron kayong matutunan sa Bonifacio sa isang isa. Kung meron kang natutunan, comment down below.